Ang hukbong Romano ay kabilang sa pinakamabisang at pinakaorganisadong puwersang militar sa kasaysayan. Isa sa kanilang pinakakapansin-pansing taktikal na desisyon na lubhang kakaiba kumpara sa karamihan ng kanilang mga kaaway noong panahon nila ay ang sadyang paggamit ng katahimikan sa larangan ng digmaan sa halip na mga nakakatakot na sigaw ng digmaan. Sa pagtuklas na ito, susuriin natin kung paano naging mahalaga ang katahimikan at disiplinadong komunikasyon sa tagumpay ng mga Romano at kung paano nagbago ang mga paraang ito sa paglipas ng panahon ng imperyo. Kapag iniisip natin ang hukbong Romano, nababalangkas sa isip ang isang napakaraming sundalo na sabay-sabay na nagmamartsa, humaharap sa kalaban ng may di matitinag na disiplina. Ang disiplina ang pundasyon ng estratehiya ng militar ng Roma na nagbigay daan sa mga komplikadong galaw sa labanan at kahangahangang kakayahang magbago ayon sa kalagayan. Marahil, ang pinakatampok nilang katangian ay ang kahusayan sa organisasyon. Bawat sundalo ay alam ang kanyang eksaktong tungkulin at sumusunod sa utos ng walang pag-aatubili. Di tulad ng maraming hukbo noong sinaunang panahon na gumagamit ng sigaw ng digmaan, awit ng labanan, at musika upang takutin ang kalaban, mas pinili ng mga Romano ang kontroladong katahimikan. Hindi ito aksidente kundi isang sadyang estratehikong desisyon. Ang katahimikan ay nagpapahintulot sa mga legyonaryo na mapanatili ang lubos na konsentrasyon at malinaw na daluyan ng komunikasyon. Sa halip na sumigaw ng utos sa gitna ng kaguluhan, gumagamit ang mga komander ng mga visual na senyas, lalo na ang Aquila, ang agilang pamantayan na pinakabanal sa bawat legyon. Dahil dito, naisasagawa ang disiplina at koordinasyon ng walang kalituhan at naiiwasan ang anumang kahinaan na dulot ng gulo. Bukod sa mga visual na palatandaan, may mga espesyal na instrumentong musikal na ginagamit sa komunikasyon. Ang tuba, tuwid na tansong trumpeta, at kornu, baluktot na trumpeta, ay tumutunog ng kakaiba, naririnig kahit sa gitna ng kaguluhan ng labanan. Gumagawa ang mga instrumentong ito ng natatanging mga tunog na nagpapahiwatig ng utos kung kailan aabante, aatras o magbabago ng pormasyon. Kaya hindi kailangang umasa sa sigaw na madaling magkamali at mas naipapasa ang utos sa iba't ibang unit. Ang sikat na testudo o formation ng pagong ay isang halimbawa kung bakit mahalaga ang katahimikan. Ang depensibong pormasyon na ito ay nagpoprotekta sa mga sundalo laban sa mga palasong papalapit sa pamamagitan ng pagkakaayos ng mga kalasag upang matakpan ang bawat gilid at ibabaw parang di mapapasok na baluti. Upang magtagumpay ang testudo, kinakailangan ang eksaktong koordinasyon ng bawat sundalo. Ang kaunting pagkakamali lang ay maaaring magbukas ng butas sa pader ng kalasag na maglalagay sa panganib sa lahat. Ang katahimikan sa pagsasagawa ng testudo ay tinitiyak na bawat sundalo ay nakatuon sa mga senyas ng opisyal, walang hadlang at walang labis na ingay. Pinagsamang visual at pandinig na koordinasyon ang nagpapanatili ng integridad ng pormasyon at pumipigil sa malulubhang pagkakawatak-watak. Maraming sinaunang kultura ang ginawang sandata ang ingay para sa psikolohikal na digmaan at pampasigla sa mga sundalo. Kadalasan, ang mga Griego ay nag-aalay ng panalangin sa mga Diyos bago lumaban, na may sabayang sigaw ng panalangin na nagbibigay ng tapang at nananakot sa kalaban. Ang mga Gaul, na kilala sa kanilang tapang, ay sumisikat dahil sa kanilang malalakas na sigaw tuwing labanan. Ginagamit nila ang ingay bilang taktika upang lituhin at takutin ang kalaban bago magsimula ang aktwal na labanan. Ang mga tribong Germanic na lumalaban sa Roma ay bumuo ng sarili nilang taktika gaya ng baritus, isang sigaw ng digmaan na nagsisimula ng mahina at unti-unting lumalakas hanggang maging malakas na alingawngaw. Layunin nito na pag-isahin ang mga mandirigma, magbigay ng lakas ng loob, at takutin ang kalaban bago pa man maglabanan. Habang inuuna ng mga Romano ang katahimikan, hindi ibig sabihin nito na ignorante sila sa psikolohikal na aspeto ng digmaan. Praktikal ang kanilang pananaw. Kinukuha nila ang taktika ng kalaban kung makabubuti ito sa partikular na sitwasyon. Isang kilalang halimbawa ng estratehikong paggamit ng ingay ng mga Romano
ay noong rebolta ni Boudica noong 61 taon pagkatapos ipanganak si Kristo. Nang atakihin ng mga tribo ni Reyna Boudica ang mga Romano sa Britanya, ginamit ng mga Briton ang sigaw ng digmaan upang takutin ang mga Romano. Nanatiling tahimik ang mga Romano hanggang dumating ang sandali na pumasok sa saklaw ng pilum. Sibat. Sa mismong sandaling iyon, sabay-sabay silang sumigaw at lumusob ng sabay-sabay. Ang kontroladong paggamit ng ingay sa tamang pagkakataon ay nagdulot ng psikolohikal na pagkabigla sa mga Briton na hindi inasahan ang ganitong disiplina. Pagsapit ng ika-4 na siglo pagkatapos ipanganak si Kristo, nagbago ang komposisyon ng hukbong Romano. Marami ng sundalo ang nagmula sa mga probinsya at hangganan, kabilang na ang mga dating kalaban tulad ng mga Germanic. Dala ng mga bagong recruit ang kanilang sariling tradisyon, kasama na rito ang mga sigaw at awit ng digmaan na unti-unting isinama sa mga unit ng Romano. Nakita ng mga pinuno ng Roma ang benepisyo ng mga teknikang psikolohikal na ito at hinayaang gamitin ito ng mga auxiliary na unit. Sa halip na masira ang disiplina, pinatibay pa ng Roma ang kanilang hukbo gamit ang lakas at kaugalian ng mga dating kalaban. Gayunpaman, ang katahimikan bilang taktikal na doktrina ang tumulong sa Roma upang mapanatili ang kapangyarihan sa malalawak na teritoryo sa loob ng maraming siglo, isang mahalagang sangkap ng kanilang tagumpay sa labanan.